So good day sa atin mga ka-newbie, sa mapagpalang araw po sa ating lahat at sana po ay nasa maganda kayong kalagayan sa mga oras na ito. So ano po yung pag-uusapan natin sa mga oras na ito mga ka-newbie? Ito naman po ay patungkol naman doon sa ating mga compressor na ito po ay sumusuka na ng langis at itong compressor naman na nanggaling sa split type na aircon ay hindi na po umaandar kasi ito po ay nasunog na. So pwede pa pala natin itong pakinabangan. So ano po yung ating pwedeng paggamitan nito? Pwede po natin itong gawing panghangin ng gulong, pwede rin po natin itong gamitin pangalis ng mga alikabok, basta gagandahan nyo lang po yung connector, liliitan lang nyo ng butas at pwede kayo maglagay ng pressure switch para meron siyang switch kapag na-over na yung hangin na pupunta dito sa ating compressor ng split type. So ito ay ginagamit ko po pang leak testing ng mga refrigerator. Pwede rin po itong pang-flushing kasi ito po ay malakas naman ang hangin. Ito po ay ginawa natin kasi medyo mahal po yung pang-flushing na R32 or R22. Medyo nahahagutan tayo doon kaya nag-isip tayo ng pwedeng paraan na gamit yung ating mga compressor na hindi na natin pwedeng ikabit sa ating mga unit. So ito po ay para lamang doon sa ating mga technician o mga customer natin na mahihilig mag-DIY. Ito pong ginawa natin ay pwede nyo pong pakinabangan. So yung paggawa niyan mga ka-newbie, hindi ko na ipakita sa inyo kasi alam ko po na kayang-kaya nyo yan. So maglagay lang kayo ng overload at relay, mapapaandar nyo yan. Kahit itong ating compressor ng split type ay wala na pong connection yan, basta lalagyan nyo lang po ng tubo mula doon sa ating discharge papunta naman din sa ating accumulator, para yung kanyang langis ay hindi po dumiretso dito sa access valve na papunta naman doon sa ating hose. So ang mangyayari po niyan kasi mga ka-newbie ay yung ating motor na sumusukan ng langis ay hindi siya didiretso dito sa ating hose kasi meron pa tayo accumulator at magi-stack po yan dito sa loob na ating system dito sa ating compressor naman ng aircon. At paglabas niyan mga ka-newbie ay pure na hangin na, wala nang kahit anong sasamaan paglabas niyan, kaya mapapanatag tayo na wala na, hindi na mapapasukan yung ating system ng langis. So ngayon susubukan natin ito. Tansya ko mga ka-newbie, aabot ito ng mga 400 to 500 PSI kapag gumamit tayo ng manifold gauge, pero hindi ko po nasisubukan, mga minsan po susubukan natin. So ngayon paandarin natin, tingnan natin kung maganda yung kanyang hangin. Ayan, pansin nyo mga ka-newbie, halos wala pang lumalabas na hangin dito sa hose kasi nga po yung hangin na nagmula dito sa ating compressor ng refrigerator ay pupunta muna dito sa accumulator, papunta naman doon sa loob ng compressor, at yung langis na binubugan niya ay hindi po didiretso dito. Ayan, so lumalakas na po. Lalakas yan mga ka-newbie kapag pinipigilan natin. So pigilan lang natin kahit mga around 30 seconds, titingnan natin kung malakas yung kanyang buga. Pwede rin po ito gamitin mga ka-newbie na pangalis na mga alikabok. Pwede nyong pakinabangan ito. Ayan. So pure na po yan mga ka-newbie. Pure na hangin na lang po yan. Wala na po siyang kasamang langis. Ayan. So kaya doon sa ating mga tropa na technician, kapag kami mga compressor po kayo sukan na ng langis, ay huwag nyo munang babaklasin o itatansuin. Pwede nyo po itong pakinabangan, kasi medyo mahal-mahal din po yung R22 or R32 na ginagamit natin pang flashing. So ito, wala tayong gagasusin dito. Pwede itong makatulong sa ating mga trabaho. Yun lang mga ka-newbie, sana may natutunan kayo at salamat sa panonood.